Habang abala si Jericho sa pagsusulat para sa research paper, ay naramdaman niya nag-vibrate ang cellphone na nasa bulsa ng pantalon. Dahan-dahan niyang inilabas yon para matigil ang ingay. Kasalukuyan siyang nasa library. Bawal ang maingay at mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone sa loob. Pasimple niyang binasa ang text messages mula sa kapatid. Tinatanong nito kung anong oras sila uuwi bukas. Hindi siya nag-abalang mag-reply at nagpatuloy sa ginagawa. Kailangan niya matapos agad dahil gagawa pa siya ng ibang project ng mga kaklase niya. Isa yun sa sideline na ginagawa niya para kumita ng pera. Sa kanya nagpapagawa ng mga project at homework kapalit ay pera. Sa ganitong gawain, ay nasusuportahan niya ang mga pangangailangan sa pag-aaral. Bukod pa ron, ay nakakatulong siya sa ina at kapatid. Swerte na lang din dahil nakakuha siya ng scholarship sa university na pinapasukan. Makalipas ang halos 1 oras, ay natapos din si Jericho sa ginagawa. Agad niyang niligpit ang mga libro at binalik sa bookshelf. Nang makalabas sa library, ay tinawagan niya ang kapatid niya. Hello kuya? Bukas agahan na lang natin ang uwi. Siguro mga 6 ng umaga. Matutulog ka ba sa dorm mamaya? Kapag Friday night, hindi ito natutulog sa dorm niya. Tumutugtog kasi ito sa banda kasama ang mga kaibigan. Madaling araw na kung matapos kaya nakikitulog ang kapatid sa kabanda nito. Huwag mo na akong hintayin. Tapos yung mga labahin natin, ligpitin mo na. Iligay mo na sa bag para bukas. Aalis na lang tayo pagdating ko. Okay, sige. Ingat ka kuya. Papasok na ako sa susunod kong klase. Gabi na nang nakauwi si Jericho sa dorm. Nagsaing siya at ininit ang biniling ulam. Nang maluto ang kanin, kumain na siya. Sobra na ang gutom niya dahil sa dami ng ginawa ng araw na yon. Nang matapos kumain, ay ginawa ni Jericho ang mga nakasanayan niyang ritual tuwing gabi. Naligo at nagsuot ng damit pang tulog. Hawak ang cellphone na humiga siya sa kama. Tinext niya ang mga kaklase na nagpagawa ng research paper sa kanya. Sinabi niya na sa Monday na lang ng umaga iaabot ang ginawa. Nag-reply naman silang lahat ng okay. Nilapag niya ang cellphone sa gilid ng unan at tumitig sa kisame ng kwarto. Hindi niya namalayan na napapikit siya at agad hinila ng antok sa dako paroon. Nakatulog siya ng mahimbing dahil sa pagod sa buong maghapon sa dami ng ginawa. Kinabukasan, nagising si Jericho dahil nakarinig ng mga malalakas na kalampag mula sa kung saan. Pupungas-pungas na bumangon siya kahit nakapikit pa ang mga mata. Ano ka ba naman Jericho? Hindi ba sinabihan na kita kahapon? Sabi ko ligpitin mo na yung mga labahin para uuwi na lang tayo. Hanggang ngayon hindi mo pa inaayos to. Pati mga pinagkainan mo dyan, hindi mo pa naligpit. Ako pa ba magliligpit yan para sa'yo? Iniipis na oh. Hindi ba turo sa atin ni nanay, pagkatapos kumain, ligpitin at hugasan kagad ang pinagkainan? Pagalit at inis na sigaw ni Ronald habang tinutupi ang mga maruruming damit nila at isa-isang nilalagay sa malaking bag. Napakamot na lang ng ulo si Jericho at nawala ang antok na nararamdaman. Pasensya na kuya, hindi ko na naasikaso. Sobrang pagod ko kasi kahapon eh. Matalim ang mga mata na tumingin si Ronald sa direksyon ni Jericho. Ang mga ganong titig ang tuluyang nagpawala sa antok ng huli. Yan na naman ang idadahilan mo sa akin? Napagod ka? Saan ka pagod? Sa paggawa ng homeworks at projects ng mga bobo at tamad mong kaklase? Napipi si Jericho. Hindi siya agad nakakibo dahil sa pulsya sa sinabi ng kuya niya. Bumuntong hininga siya. Pinipigilan niyang umalsa at bumangon ng nararamdamang inis sa dibdib niya. Humakbang siya papunta sa lamesa para ligpitin ang mga pinagkainan. Kuya, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Walang taong bobo, pero tamad meron. Oo, tamad at bobo. Alam mo ba kung bakit? Kasi kumukuha sila ng kurso na gusto nila, pero hindi naman kaya ng utak nila. Bakit hindi sila magpalit ng kurso? Yung kaya lang ng mga utak nila. Ano, gagraduate sila nang walang masyadong alam? Doon na humulagpos ang pagtitimpi ni Jericho.
at ibinato ang basahan na hawak sa kapatid. Kung makapagsalita ka sa akin, parang alam mo ang lahat ah. Oo, sige, matalino tayo. Pero hindi ibig sabihin no, na pwede ka na magsalita ng ganyan sa mga kapwa mo. Hindi lahat ng tao pare-pareho. Kaya huwag kang umasta na alam mong lahat. Dahil pati ikaw may kahinaan din. Matalim na titig ang isinagot ni Ronald sa kapatid. Walang kibo na tinapos itong ginagawa at malakas na isinarang zipper ng bag. Tumayo ito at nagdadabog na naglakad. Bago tuluyang lumabas ng dorm ay nagsalita pa si Ronald. Kinukunsiti mo kasi sila eh. Kaya nasasanay sila na iasa sa iyong lahat. Kung talagang mahina ang utak nila, di sana tinutulungan nila ang mga sarili nila para matuto. Mag-aral sila mabuti. Tutuko nila kung saan sila mahina. Hindi yung magbabayad sila para gawin yun ng ibang tao para sa kanila. May utak tayo. Sila ang wala. May pera sila, tayo ay kapos. Pero gumagawa tayo ng paraan para magkapera. Hindi tayo umaasa sa ibang tao para mabuhay at makapag-aral. Kaya tigil mo na yung ginagawa mo. Oo, akala mo nakakatulong ka. Pero ang totoo, hindi. Matalino ka katulad ko. Kaya sana isipin mo mabuti lahat ng ginagawa mo. Nang mawala sa paningin ni Jericho ang kapatid ay kinuha niya ang basahan na binato. Pinunasan niya ang lamesa at mabilis na hinugasan ng mga plato. Hindi na bago sa kanya ang palagian nilang pagtatalo. Madalas ay tungkol sa sideline niya ang bagay na pinagtatalunan nila. Kahit anong sabihin niya ay hindi siya kailanman mananalo sa kapatid. Kumukuha ng kursong law si Ronald kaya magaling sa anumang diskusyon. Ang tama ay nagiging mali at ang mali ay palaging tama. Napailing na lang si Jericho na maalalang naging pagtatalo nila. Mabilis siyang pumasok sa banyo para maligo. Nang matapos ay mabilis din siya nagbihis. Habang nagsusuklay ay bumukas ang pinto ng dorm at pumasok si Ronald. May dala itong kape na nasa cup at pagkain na nakastyro. Jericho, kumain muna tayo bago umuwi. Tahimik na dumulog sa lamesa si Jericho. Parang walang nangyaring pagtatalo sa pagitan nila. Sa bagay normal naman yun sa kanilang dalawa. Pagkatapos magdasal ni Ronald ay tahimik na kumain ng dalawa. Hindi nakatiis si Jericho kaya binasag niyang katahimikan sa pagitan nila. Kuya, sorry ha. At salamat dito sa almusal. Mamaya pag uwi natin, ako na lang ang maglalaban nito lahat. Tapos ikaw matulog ka na. Kasi alam ko wala ka pang tulog eh. Tutulungan na kita. Magkapatid tayo, hindi ba? Ang magkapatid, lagi nagtutulungan. Nang matapos kumain ay agad nang bumiyahe ang dalawa. Pagkapara ng bus ay agad silang sumakay. Pinagtulungan pa nilang iakyat ang malaking bag. Diyan nyo na lang ilagay sa tabi ng driver yung bag na dala nyo para hindi makabala sa ibang pasahero. Pumayag naman ang magkapatid saka naghanap ng mauupuan. Dahil maraming sakay kaya naman magkahiwalay ang naupuan nila. Nakaramdam ng inip si Jericho. Mahaba-haba ang biyahe nila kaya kinuha niyang cellphone at headset sa bag. Nagpatugtog siya at pumikit. Maya-maya huminto ang bus. Nadagdagan ng mga pasahero. Maraming sumakay at ang iba nakatayo na lang. Naagaw ng pansin ni Jericho ang may edad na babae na may kasamang maliit na bata. Inaalalay nito habang nakikipagsiksikan sa loob ng bus na yun. May awang humaplos sa puso niya kaya tumayo siya. Inalalayan niyang matanda at pinaupo sa mismong upuan na inalisan. Lola, dito na lang po kayo maupo kasama yung bata. Hirap na hirap maglakad ang matanda, mabuti na lang may kasama itong bata. Ngumiti ito sa kanya at dahan-dahan na upo. Ang bata ay nakatayo sa tabi ni Jericho. Inaalalayan niya dahil baka masubsob kapag pumreno ng bigla ang driver. Tinignan niya ang kapatid na nakaupo pa rin. Sumenyas yun sa kanya na nagbayad na raw ito sa konduktor. Eksaktong dumating ang konduktor sa pwesto nila at siningil ang matanda sa pamasahe. Kinuha nito ang wallet na nakasukbit sa lumang bag. Pagbukas ng wallet ay agad nitong inabot ang 20 pesos sa konduktor. Inang, kulang ho itong bayad nyo. Pati po bata, may bayad na rin.
Tinupi ng konduktor ang 20 pesos sa dalawa, saka isinuksok sa pagitan ng mga daliri. Asensya na ho, pero yan lang ang pera ko dito sa wallet. Inang, hindi naman ho pwede na sasakay kayo ng bus at ganyan ho ang idadahilan nyo. Ay naku, mag-aabono pa ho ako niyan pag nagkataon. Narinig at nakita lahat ni Jericho ang nakakaawang senaryo na yon. Napatingin siya sa bata na katabi. Nakatingin din ito sa kanya. Banagang kainosentehan sa mga mata nito na parang hindi alam ang nangyayari sa paligid. Manong, magkano ho ba ang kulang? Ako na lang ho magbabayad. Kasi kawawa naman kung papababain sila. Tumingin ang konduktor sa direksyon niya at pinatunog ang bariyang nasa kamay. Kulang ho ng 18 pesos. Agad niyang binuksan ang zipper ng bag at kinuhang wallet. Kinuha niyang natitirang 100 pesos at iniabot sa konduktor. Makalipas ang kalahating oras ay bumaba ng matanda at bata. Iho, maraming salamat sa iyo. Humawak ang bata sa kamay ng matanda para alalayan nitong humakbang. Kinuha ni Jericho ang isang kamay ng matanda at inipit doon ng sukli na binigay ng konduktor kanina. Lola, ibili ho nyo ng pagkain ng apo nyo. Mag-iingat ho kayo. Maraming salamat sa iyo, iho. Pagpalain ka ng Diyos. Naupo si Jericho sa upuang inalisan ng matanda. Napansin niya ang lalaking nakangangapa habang mahimbing na natutulog. Ilang saglit pa, nagulantang ang lahat ng biglang magpreno ang driver. Nauntog ang ulo ni Jericho sa upuang nasa harapan niya. Galit na sumigaw ang lalaking nasa tabi niya. Gulat na nilingon ni Jericho ang lalaking katabi na nagising yata dahil sa lakas ng preno. Sumagot naman ang driver na may biglang tumawid kaya bigla niyang naapakan ng preno. Nang mahimasmasan ng lalaki ay saka pa lamang niya napagtanto na tila lumagpas na siya sa bababaan. Humarang lalaki at saka nagmamadaling bumaba. Nang umandar muli ang bus, ay napansin ni Jericho ang wallet na nasa upuan. Naiwan yata ni kuya ang wallet niya. Kinuha niya ang wallet at inilagay sa bag. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya para ipasok sa bag ang wallet na nakuha. Maya-maya narinig niyang pumarang kapatid. Ibinaba ng konduktor ang malaking bag na dala nila. Alam mo, Jericho, nakakainis yung konduktor kanina. Alam naman nilang walang pera yung matanda eh. Pinipilit pa rin niyang singilin. Ano ba naman yung pagbigay na lang nila? Halagang 18 pesos, ikakalugi ba nila? Kaya nga, binayaran ko na lang yung kulang. Kesa naman pababain pa sila, kawawa naman. Naku! Mukha ngang wala pang gustong magpaupo kanina dun sa matanda eh. Nakita na nga nilang nahihirapang maglakad. Mga dead ma lang sila. Pabayaan mo na kuya, tapos na yon. May nakaiwan pa nga ng wallet niya sa upuan kanina eh. Hindi ko alam kung sa matanda to o doon sa katabi kong lalaki. Naiwan? Oo. Kinuha ko. Nandito sa bag ko. Bakit mo kinuha? Kailan naman ba? Hindi ko alam. Hindi ko naman tinignan eh. Baka may mga diamante dyan sa loob ng wallet. Tapos kapag sinauli natin, bibigyan tayo ng pabuya. Malay mo, nagpapanggap lang siya ng walang pera. Pero ang totoo, mayaman siya. Natawa ng mahina si Jericho sa sinabi ng kapatid. Baliw ka talaga kuya. Saan mo naman napulot ang ganyang kwento? Nababasa ko lang tapos napapanood. Ako, yan ang napapala mo sa kapapanood ng kung ano-ano sa TV. Tapos ang hilig mo pang magbasa ng mga libro nakakatakot. Alam mo namang hilig ko yun eh. Saka totoo kayo nag-i-exist sa mga nababasa ko. Hindi ka lang naniniwala kasi hindi mo pa nararanasan. Oo na, ay ipagtalo ko na naman sa akin eh. Ilang saglit pa ay narating na nga nilang bahay. Nang buksan ni Jericho ang maliit na gate, ay nagmamadaling pumasok si Ronald sa loob. Diretso siya sa refrigerator para kumuha ng malamig na tubig. Biglang naalala ni Jericho ang ina, kaya dali-dali niyang kinuha ang cellphone sa bag, pero ang wallet na napulot ang bumungad sa kanya. Dinampot ni Jericho ang wallet at binuksan. May barya siyang nakita. Bukod pa ron, may isa pang papel na nakatiklop. May kalumaan ng papel.
Ang dating puting kulay nito ay may mantsa ng kulay brown sa gilid. Binuklat niya para makita niya kung anong nakasulat. Baka may pangalan at address ng may-ari. Pero nagulat pa si Jericho nang bigla siyang tapikin ng kapatid. Bigla niyang nabitawan ng papel na hawak. Ano ba kuya? Nanggugulat ka na naman eh. Masyado ka namang seryoso dyan. Ano ba yung tinitignan mo? Yumuko si Jericho para pulutin ang nahulog na papel. Ito kasi yung nakita ko sa loob ng wallet. Ganun ba? Akala ko pa naman diamante o ginto ng laman. Papel lang pala yan. Dahan-dahan na binuksan ni Jericho ang papel na nakatupi. Luma na ang papel at nanikit na dahil sa tagal ng panahon ng pagkakatupi nito kaya kailangan dahan-dahanin. Maling pagbuklat ay mapupunit ito. Nang mabuksan ay agad niyang tinignan ang mga letrang nakasulat doon. Binasa ng mga mata niya ngunit hindi niya maintindihan kung anong sinasabi nun. Naramdaman niyang tumabi ang kapatid. Ano yan? Hindi ko nga maintindihan eh. Basahin mo kuya. Inabot ni Jericho ang papel sa kapatid. Gamit ang mga mata ay binasa rin ni Ronald kung anong nakasulat doon. Maya-maya ay hindi makapaniwalang tingin ang ipinukol nito kay Jericho. Anong nakasulat dyan kuya? Hindi mo rin ba magets? Nanatiling nakatitig ng seryoso si Ronald sa kapatid. Kuya, hindi ka na kumibo dyan. Naiintindihan ko to Jericho. Mas mabuti pa. Itapon mo na tong papel na to. Pati yung wallet isama mo na rin. Kumunot ang noo ni Jericho. Nakaramdam siya ng pagtataka dahil biglang sumeryoso ang kapatid. Bakit ko itatapon? Sige nga, basahin mo kung talagang naiintindihan mo. Nagpakawala ng buntong hininga si Ronald saka muling binuklat ang papel. Binasa nitong nakasulat doon. Mataman namang nakikinig si Jericho. Ang totoo, parang musika yun sa pandinig niya. O ngayon naniniwala ka na? Oo, pero anong salita yan? Bakit ganyan? Latin yan. Paano mo naman nalamang Latin yan? Nakalimutan mo na ba? Nag-summer class ako, di ba last year? Nag-take ako ng foreign language elective. Oo nga pala. Malay ko ba na pinag-aralan mo rin yun? Huwag mo nang babasahin to. Itapon mo na. Bakit nga? Ano bang meron dyan? Ipaliwanag mo kasi sa akin para maintindihan ko. Ang kulit mo eh. Isa itong Latin spell. Isang pagbibigay-pugay sa satanismo. Sinasabi rito na magkakaroon ng lamay pagkatapos ng 13 araw. Asus! Naniniwala ka naman dito. Hindi totoo yan. Totoo yan. Totoo ang orasyon. Naku! Kapapanood mo yan ng TV at pagbabasa mo ng mga horror books. Hindi yan dahil sa panonood ko. Gumawa ko ng research dati tungkol dyan. Pero base sa mga libro na nabasa ko, totoo talaga yan. Ang orasyon ay maaaring gamitin ng kahit na sino. Madalas ginagamit ito ng mga albularyo para makapagbagaling sa mga may sakit na hindi kayang lunasan ng doktor. Sakit ay binibigay ng mga mangkukulam o nilalang na hindi nakikita. Ang mangkukulam na gumagamit ng orasyon para magbigay ng sumpa sa kanilang kaaway o kinaiingitan. Maraming mga taong gumagamit ng orasyon para magpakamatay o ialay at ihandog ang sarili nila sa demonyo upang magkaroon ng masaganang ani at pamumuhay ang kanilang maiiwang pamilya. Sa loob lang ng 13 araw ay magkakaroon ng katuparan ng lahat at doon mo mapapatunayan ang kapangyarihan ng orasyon. Mahalaga ang pagbabasa nito. Kailangan maayos para gumana ang kapangyarihan mo. Hindi na napigilang mapailing ni Jericho. Naisip niya na sa sobrang kahiligan ng kuya niya sa mga kababalaghan ay kung ano-ano nang tumanim sa isip nito. Kung talagang orasyon to, paano ka naman nakakasiguro dun? Tsaka, hindi kaya nagkamali ka lang ng basa? Sunod-sunod na umiling si Ronald. Tiniklop na ni Jericho ang papel at ibinalik na sa lumang wallet. Tara na, maglaban na tayo para matapos kagad. Marami pa akong tatapusin mamaya. Tumayo na si Jericho at isa-isang inilalabas ang maruruming damit mula sa bag. Sigurado ka ba kuya na tutulungan mo pa ako maglaba? Ako na lang kaya. Magpahinga ka na. Madali lang naman to eh. Dahil may washing machine naman tayo.
Kaya nga tutulungan na kita para matapos kaagad tayo. Marami rin akong gagawin. Mamaya na ako matutulog kapag inaantok na ako. O sige, basta kapag hindi mo na kaya, matulog ka na. Pagkatapos maglaba, ay bumili ng lutong ulam sa labas si Ronald. Jericho, kumain muna tayo. Salamat kuya. Pero huwag mo ubusin yung pera mo ha. Mahirap na kapag nasa edad na ubusan tayo ng budget. Wala na rin kasi akong pera dito. Sa Monday pa ako magkakaroon. Sa Monday ka pa magkakapera kasi sa Monday pa sila magbabayad sa'yo. Tama ba ako? Huwag ka na kumontra. Kasi para sa atin din naman yung ginagawa ko eh. Hindi ba sabi mo magkapatid tayo? Kaya kailangan magtulungan tayo. Alam ko, naiinis lang ako. Kasi lahat na lang ng ipagawa nila sa'yo, hindi mo tinatanggihan. Jericho, huwag mo masyadong sagarin. Dahil masama ang lahat ng sobra. Ganito na lang kuya. Promise, pagkatapos ng sem na ito, ititigil ko na ang ganong gawain. Basta ngayon pagbigyan mo muna ako. Oo na, sige na. Tara, kumain na tayo. Para sabay na tayo makapagpahinga. Habang kumakain ng dalaway, tumunog ang cellphone ni Jericho. Nabasa niya ang pangalan ng ina sa screen kaya nagmamadaling sinagot niya yon. Hello anak, nandyan na ba kayo sa bahay ng kuya mo? Opo nay, eto at kumakain po kami. Katatapos lang din namin maglaba. Kayo ba nay, kumain na? Oo anak, katatapos lang din. Tumawag lang ako para sabihin uuwi ako bukas. Ah, sige po nay. Anong pasalubong ba ang gusto nyo? Wala po nay. Ang importante, umuwi po kayo para makapagsimba naman tayo bukas. Oo sige, aagahan ko ang alis dito para maabutan natin ang panghuling misa. Sige na anak, may gagawin pa kasi ako. Sige po nay, ingat po kayo bukas. Pagkalapag ni Jericho ng cellphone sa lamesa, ay agad siyang tinanong ni Ronald kung anong sinabi ng ina. Sinabi lang niya na uuwi siya bukas ng umaga. Sana sinabi mo na magdala ng pasalubong. Hindi na kuya, baka wala pang sahod si nanay. Saka alam mo naman maliit lang ang sahod niya. Kapag nakagraduate ako, patitigilin ko na si nanay sa trabaho niya. Gusto ko nasa bahay na lang siya at nagpapahinga. Namulat sila sa hirap ng buhay kaya ganun na lang katindi ang pagsusumikap ni Jericho na makatapos sa pag-aaral. Mag-isa silang itinaguyod ng nanay nila simula nang mamatay ang tatay nila dahil sa sakit. Hindi sila nanghihingi ng kahit ano sa nanay nila dahil alam nila ang hirap ng trabaho nito. 5,000 kada buwan ang sinasahod nito at ang ibang gastusin nila ay inuutang nito sa amo. Kada sweldo'y kinakaltas ang iba rito. Kaya maliit na lang ang natitira. Habang nagpapahinga at nakaupo sa kama, ay bumabagabag sa isip ni Jericho kung ano bang pwede niyang apply ang trabaho habang nag-aaral. Sa totoo lang ay napapagod na rin siyang gumawa ng homeworks at projects ng mga kaklase niya. Hindi yun alam ng mga professor nila at tiyak malalagot siya kapag nalaman ang iligal na ginagawa niya. Nakaramdam ng antok si Jericho kaya nahiga siya sa kama. Pagkalapat pa lang ng likod sa malambot na kutsyon, ay agad nakatulog ang lalaki. Hindi alam ni Jericho kung gaano siya katagal nakatulog. Naalimpungatan siya dahil nakarinig siya ng malakas na ngiyaw ng pusa. Pagdilat ng mata, ay nakita niyang pusang itim na nasa paanan. Teka, kaninong alagang pusa to? Wala naman kaming alagang pusa ah. Muning, nagugutom ka ba kaya ka maingay? Hindi ka ba pinapakain ng amo mo? Naupo siya sa kama at binuhat ang pusa. Mukha namang maamo at mabait ang pusa. Hindi niya napigilang hipuin ang balahibo nito habang wala pa ring tigil sa pagngiyaw ang pusa. Tara Muning, pakakainin kita. May pagkain pang natira dito. Binuhat ni Jericho ang pusa at lumabas sila ng kwarto. Pagdating sa kusina ay binuksan niya ang kaldero. Siya namang biglang sulpot ni Ronald. Pumalag ang pusa kaya hinigpitan niya ang pagkakayakap dito. Pero bigla siyang kinalmot sa braso at dibdib. Walang nagawa si Jericho kundi bitiwan ng pusa. Naramdaman niyang bumaon ang matutulis nitong kuko sa balat niya. Pinisil niya ang braso at dibdib na may kalmot.
Kailangan paduguin yon para lumabas ang rabies kung sakaling meron nun ng pusa. Hinabol ni Jericho ang pusa. Kumuha pa yun ng walis tambo para paluin. Hindi niya natuloy ang gagawin dahil napansin niyang nakaharap ang pusa sa kapatid. Mataba at nakatayo ang buntot nun, habang matalimang mga matang nakatitig kay Ronald. Buisit kang pusa ka. Ang ingay-ingay mo na nga. Tapos kinalmot mo pa ang kapatid ko. Hinataw ni Ronald ang pusa gamit ang hawak na panungkit. Hindi niya yun natamaan dahil mabilis na nakailag. Patuloy itong hinabol ni Ronald hanggang makarating sila sa may bintana. Tumalo ng pusa sa bintana at doon ipinakita ang mga matutulis ng ngipin bago tuluyang lumabas ang bahay nila. Kaninong pusa ba yan? Hindi ko nga alam eh. Nagising lang ako kasi ang ingay-ingay niya. Pati nga ng kalmot mo. Paduguin mo. Tapos itapat mo sa gripo. Mamaya sasabunin natin yan. Agad namang tumalima si Jericho. Ay naramdaman niyang sobrang hapdi ng balat niya nang mabasa yun ng tubig. Napansin naman ni Ronald ang pagniwi ng kapatid. Tiisin mo lang. Ganyan talaga. Kung bakit naman kasi kinarga-karga mo pa yung pangit na pusa na yun eh. Pakakainin ko nga sana. Kasi akala ko nagugutom eh. Nung makita ka niya, saka pumalag sa akin. Hindi ko alam kung bakit eh. Kaya nga, tapos nakita mo ba ang itsura ng pusa? Parang handang lumaban sa akin. Kung hindi lang masamang pumatay ng hayop. Huwag mong gawin niya kuya. Kasabihan na matatanda na malas daw yan. Ang sabihin mo, ikaw ang minalas kasi kinalmot ka. Humalakhak si Ronald pagkasabi nun. Napatingin si Jericho sa kapatid. May kakaiba sa tawa nito. Hindi niya alam kung dinaraya lang siya ng pandinig pero medyo lumaki ang boses nito. Pero saglit lang yun. Dahil mabilis ding bumalik sa dati ang boses nito. Tumigil ito sa pagtawa at tumingin sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? Para kang natuklaw ng ahas dyan ah. Wala. Para kasing may narinig akong iba sa'yo eh. Narinig? Ano naman yun? Wala. Tumalikod si Ronald. Pagbalik nito ay may dala ng sabon panligo. Akin na yung braso mo. Gagamutin ko. Saan mo naman natutunan yan kuya? First aid ito para sa ganyan. Para mawala ang rabies ng kalmot dyan. Nagtataka lang talaga ako eh. Saan kaya galing yung pusa na yun? Naku, yak na sa kapitbahay lang yun. Dumayo lang dito para makahingi ng pagkain. Nang simulan linisin ni Ronald ang braso ni Jericho ay hindi na siya umimik. Pagkatapos ay pinahira nito ng alkohol ang sugat. Halos mamanhid sa hapdi ang braso at dibdib niya. Oo, yan. Gagaling na yan. Hindi alam ni Jericho kung dinaraya lang siya ng paningin. Pagsulyap niya sa kapatid, ay nakangiti yun na parang demonyo. Sa sobrang gulat ay bigla niyang nahatak ang braso mula rito. Bigla naman napatingin si Ronald sa kapatid. Masakit pa ba? Bakit? Wala. Okay na ako. Salamat. Muling sinuri ni Jericho ng tingin ang mukha ng kapatid. Normal naman ang itsura nito. Ipinilig niya ang ulo. Mukhang inaantok pa siya. Kuya, papasok muna ako sa kwarto ko. Sige na, patulog ka lang. Hindi nagpahinga si Jericho. Kinuha niya ang mga libro sa bag at naupo sa lamesa. Habang nagbabasa ay lumilingon ang isip niya sa ibang bagay. Sumasagi sa isip niya ang itsura ng kapatid kanina. 6:00 ng gabi nang lumabas ng kwarto si Jericho. Eksakto namang nakita rin niya si Ronald nang lumalabas sa kwarto nito. Diretso yun lumabas sa pinto ng bahay. Naisip niya na baka may bibilhin lang yun sa labas. Ilang sandali pa'y bumalik na si Ronald. Isinali nito ang ulam na binili. Nagulat pa si Jericho nang makita ang tinolang manok na may dugo. Sa isip niya, kailan pa natutong kumain ng dugo ng manok ang kuya niya. Mula dati pa, ay hindi ito kumakain ng ganung pagkain kahit inihaw na dugo o dinuguan pa yan.
Kuya, sigurado ko ba nakakainin mo yan? Nagsalita yun nang hindi tumitingin sa kanya. Oo, bakit ayaw mo ba? Kung ayaw mo, huwag kang kumain. Hindi naman sa ganun. Kasi hindi ka naman kumakain ng dugo? Nagtataka lang ako eh. Bakit ngayon gusto mo na yan? Yan ang gusto ko ngayon eh. Naupo si Ronald. Kumuha naman ng 2 plato at kanin si Jericho. Kuya, ako na ba magdadasal o ikaw na? Hindi na. Wala na magdarasal. Kumain na tayo. Doon na umangat ang tingin ni Jericho sa kapatid. Nag-iba ang tono ng boses nito na parang galit. Kuya, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sinalat ni Jericho ang noo ng kapatid. Iritable namang iniwas nito ang sarili sa kanya. Malamig ang leeg nito at malamig din ang pawis. Okay lang ako. Kaya tara, kumain na tayo. Marami pa akong gagawin. Pinilit ni Jericho na huwag pansinin ang kakaibang inaasal nito. Hinawakan niya ang kutsara at tahimik na kumain. Pasulyap-sulyap siya sa kapatid. Napansin din niya ang halos sunod-sunod na pagsubo nito ng pagkain. Kuya, hinay-hinay lang. At baka mabulunan ka. Hindi yun tuminag at patuloy pa rin sa pagsubo ng sunod-sunod. Tumayo si Jericho para kumuha ng tubig. Hindi siya masyadong makakain dahil namamangha siya sa kakaibang ikinikilos ng kapatid. Nasa malalim siyang pag-iisip nang biglang marinig ulit ang ngiyaw ng pusa. Napatigil sa pagkain si Ronald at nagsimulang lumikot ang mga mata. Nandiyan na naman yung pesteng pusa. Tumayo si Ronald at kinuha ang walis tambo. Hinanap niya kung saan nanggagaling ang ingay ng pusa. Pinapanood lang ni Jericho ang bawat galaw ng kapatid. Panay kasi ang silip nun sa ilalim ng upuan at mesa. Kapag pumasok ka pa rito, hindi ka na makakalabas ng buhay. Kakainin kita ng buo. Sisip-sipin ko ang mainit mong dugo mula sa ugat mo. Nagsimula ng kilabutan at tayuan ng balahibo si Jericho. Naramdaman niya ang biglang pagsulpot ng kilabot sa sistema niya. Bumuntong hininga siya para pakalmahin ang sarili. Kuya, wala naman dito yung pusa ah. Tapusin na natin tong pagkain natin. Tapos magpahinga na tayo. Bukas nandito na si nanay. Dapat tapusin natin yung mga ginagawa natin para may oras tayo sa kanya. Matalim nitong tinignan si Jericho. Nanlaki ang mga mata ng huli dahil biglang nag-iba ang kulay ng mata nito. Mapula-pula ang gilid ng talukap. Agad din itong binawi ang tingin sa kanya. Ibinalik nito ang walis at pabagsak na isinara ang pinto ng kwarto. Kinabukasan, nagising si Jericho sa katok na nagmumula sa labas ng bahay. Mabilis siyang bumangon at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang nakangiting ina. Magandang umaga anak. Bakit diyan ka natulog? Napansin ni Aling Sally ang unan at kumot sa mahabang sofa. Mainit po kasi kagabi, Nay. Kaya dyan na lang po ako natulog. May dala kong pandesal at kesong puti. Kumain muna tayo bago magsimba. Gisingin mo ng kapatid mo. Nang katukin ni Jericho ang kwarto ng kapatid ay walang sumasagot mula sa loob. Ilang beses pa siyang kumatok, pero nananatiling tulog pa rin ang kuya niya. Idinikit niya ang tenga sa dingding. May naririnig siyang mahinang kaluskos sa loob. Muntik pa siyang masubsob nang biglang bumukas ang pinto. Kuya, gising ka na pala. Nandyan na si nanay. Pinapagising ka sa akin. Magsisimba daw tayo. Kaya maganda ka na. Tumiimangan yun nito pagkarinig sa sinabi niya. Hindi ako sasama. Kayo na lang. Muntik nang tumama ang pinto sa mukha ni Jericho dahil sa malakas na pagkakasara nun. Hindi siya agad nakakilos sa kinatatayuan. Nang mahamig ang sarili, ay naalala niyang may itim na anino na dumaan sa likod ng kuya niya kanina.
Anak, wag mo nang pilitin ang kapatid mo kung ayaw. Baka masama ang pakiramdam niya. Maghapon nagkwentuhan na mag-ina. Madalang kasi sila magkita at magkausap kaya sinusulit nila ang buong isang araw na magkasama. Anak, hindi pa lumalabas ang kapatid mo mula pa kanina nang dumating tayo. Oo nga po, Nay. Pero kapag nakaramdam po ng gutom si Kuya, lalabas din yan. Katukoy mo nga ang kapatid mo sa kwarto. Sunod-sunod na malakas na katok ang ginawa ni Jericho. Nang walang nagbubukas sa kanya, ay hinawakan niyang seradura. Hindi yun nakalak. May bumubulong sa kanya na buksan niya ang pinto at silipin ang kapatid sa loob. Dahan-dahan nga siyang sumilip. Maliwanag sa loob ng kwarto. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang nakasinding itim na kandila sa altar ng kwarto. Inilibot niya ang mga mata sa loob at lalong nagulat nang makitang nakadapa sa sahig ang lalaki. Animoy may sinasamba ito na hindi nakikita. Ilang segundo niyang pinanood ang kapatid. Gusto man niyang umalis, pero parang nakadikit ng glue ang talampakan niya sa sahig. Nang muli niyang tignan si Ronald, ay muntikan pa siyang mapasigaw. May itim na anino na nakadapa rin sa tabi ng kuya niya. Ikinurap niya ang mga mata dahil baka ilusyon lang ang nakita. Pagdilat niya hindi na niya nakita ang dalawa roon. Napasigaw siya ng malakas nang biglang sumulpot ang mukha ng hinahanap sa hamba ng pinto. Anong ginagawa mo dyan? Kung makasigaw ka para kang kakatayin ah. Huy, Jericho. Okay ka lang ba dyan? Para kang nakakita ng multo ah. Ikinaway pa ni Ronald ang isang palad sa mukha nito. Lumagpas naman ang tingin ni Jericho sa kapatid. Inilibot niya ang mga mata sa loob ng kwarto. Imposibleng biglang nawala ang itim na kandila sa altar. Tinabig niya ang kamay nito para makapasok siya sa loob. Bawat sulok ay ginalugad niya. Baka sakaling makita roon ang hinahanap. Lumapit siya sa altar. Ipinahid niya ang isang daliri roon. Wala ring tulos ng kandila. Jericho anak, okay ka lang ba? Opo, Nay. Para lang kasing may nakita akong kasama si Kuya rito kanina. Iniisip mo na may kasama ako rito? May nakikita ka ba na hindi ko nakikita? Wala. Namamalikmata lang siguro ako. Ronald, hindi ka ba nagugutom? Kanina ka pa nakakulong dito ah. Okay lang po ako, Nay. Mamaya po sasabay ako sa hapunan. Marami lang ho talaga akong ginagawa. O sige anak, hindi ka namin iistorbohin. Kapag nagutom ka, may pagkain kaming tinira sa'yo na nakatakip sa lamesa. Initin mo na lang ha. Bago umalis, ay tinapik ni Jericho ang balikat ng kapatid. Kuya, kung may problema ka, sabihin mo sa akin ha. Magkapatid tayo, hindi ba? Kung nahihirapan ka sa ginagawa mo, pwede kitang tulungan. Matamis na may halong lungkot ang ngiting pinakawala ni Ronald. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Ang totoo ay hindi kumbinsido si Jericho sa sinabi nito. Ibang aurang nakikita niya sa kapatid. Kilala niya ito. Hindi yun malihim sa kanya. At prangka kung magsalita. Pero ngayon may nakikita siyang kakaibang takot at pangamba sa mga mata nito. Takot? Pangamba? Kanino ito natatakot at bakit? Alam niyang may bumabagabag sa kapatid. At yun ang pipilitin niyang alamin. Nang gabing yun ay sabay-sabay silang tatlong kumain. Pinapakiramdaman ni Jericho ang kapatid. Kagaya nung nakaraan, ay sunod-sunod na naman ang pagsubo nito ng pagkain. Anak, hinay-hinay lang sa pagkain, baka naman mabulunan ka. Hindi yun kumibo at nagpatuloy pa rin sa maganang pagkain. Lumingon si Jericho sa pinto ng kwarto.
May naramdaman kasi siyang parang nagmamasid sa kanila mula roon. Nakaawang ng kaunti ang pinto, kaya medyo nasisilip niya ang loob. Dim light lang ang ilaw na nasa loob dahil lampshade lang ang nakabukas na ilaw. Nang may marinig siyang mahinang kaluskos ay bigla siyang napatingin doon. Anak, anong tinitignan mo dyan? Wala po, Nay. Panaka-naka pa rin siyang sumusulyap sa pinto ng kwarto. Maya-maya tumayo na si Ronald. Tapos na siyang kumain. Jericho, Nay, mauna na po ako magpahinga. Kasi bukas maga pa tayong gigising. Sige na anak, ligpitin mo na ang mga gamit mo para bukas wala kang makalimutan. Ako na magtutupi ng mga nilabhan nyo. Ako na rin ang mag-aayos nun sa bag. Jericho, huwag mo akong i-istorbo yun ha. Pagkasabi nito ay agad nang tumalikod. Nasundan na lang niya ng tingin ng kapatid hanggang makapasok yun sa kwarto. Nagtataka pa rin siya sa kakaibang inaasal at ginagawin nito. Anong tinatago mo sa akin, kuya? Nararamdaman kong meron. Pero ano yun? Hindi ako namalikmata kanina. Alam kong totoong nakita ko. Pero sino ang nilalang na yun? Kinabukasan ay maagang nagising ang tatlo. Agad naligo ang dalawa dahil babiyahe pa sila pabalik sa dorm. Hindi na sila nakakain ng agahan dahil baka malig pa sila sa unang klase nila ng araw na yon. Lunes kaya naman pahirapan na naman ang biyahe at pagsakay ng bus. Habang nakatayo sa kanto, ay napansin ni Jericho na parang may mga matang nagmamasid sa kanila. Nang ilibot niya ang mga mata sa paligid, ay nakita niya ang matanda at bata na nakasakay niya noon sa bus. Ngumiti ang bata sa kanya at kinawayan siya. Nagpaalam siya saglit sa kapatid na may kakausapin lang. Nang makalapit siya sa maglola ay nagmano pa siya sa matanda. Magandang umaga po, Lola. Kumusta po kayo? Napansin niyang sa ibang direksyon nakatingin ang matanda. Sinundan niya yun at nakita niyang nakatitig ito sa kuya niya. Nasaan ang kapatid mo? Napaamang siya at kumunot ang noo dahil sa sinabi nito. Ano po, Lola? Nasaan ang kapatid mo? Yung kasama mo nung umuwi kayo nung Sabado. Yun po ang kapatid ko, Lola. Nasa kabila po siya. Ayun, oh. Itinuro niya ang kinatatayuan ng kapatid. Nag-iba ang itsura ng matanda. Naningkit ang mga mata nito sa pagkakatingin kay Ronald. Yung totoong kapatid mong tinutukoy ko, hindi yan. Ginapangan ng magkahalong kaba at pagtataka si Jericho. Kahit anong tingin ang gawin niya sa kapatid, ay mukha naman ito ang malinaw na nakikita niya. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Sa Martes o Biyernes, pumunta kayo ng kapatid mo sa bahay ko. Pilitin mo siyang isama. Inuulit ko, isama mo siya. Bakit po, Lola? Ano pong meron? Hindi ka maniniwala kahit sabihin ko sa'yo. Pero hindi mo kapatid ang kasama mo. Kung gusto mo siyang bumalik sa dati at kung gusto mo pa siyang makasama, pumunta kayo sa bahay ko. Inilabutan siya sa sinabi ng matanda. Napalunok siya ng laway at lumingon sa direksyon ng kinatatayuan ng kapatid. Nakatingin din yun sa kanila. Lola, anong oras po kami pupunta sa inyo? Gabi. Gabi kayo pumunta. Mga alas 7 o alas 8. Ito ang address ko. Kilala naman ako sa lugar namin. Kapag sumakay kayo ng tricycle, kung natatandaan mo pa yung kanto na binabaan ko malapit dito sa inyo, magpahatid ka sa bahay ko. Sabihin mo kay Lola Anita. Alam na ng mga tricycle driver yun. Sige po, Lola. Sabi niyo po sa akin, hindi ko po kapatid yung kasama ko. Kung ganun, sino po siya? Hindi ko muna sasabihin. Doon mo malalaman kapag pumunta kayo sa bahay. Ingatan mo ang kapatid mo. Lalong kinilabutan si Jericho sa sinabi ng matanda. Kung hindi yun ang kuya niya,
sino palang taong kasama niya. Narinig niyang tinatawag siya ng kuya niya kaya nagpaalam na siya sa maglola. Habang nakaupo ang magkapatid sa bus ay hindi pa rin mapakali sa nalaman si Jericho. Napansin naman ni Ronald ang tila malalim na iniisip ng katabi. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Okay ka lang ba? Oo naman kuya. Okay lang ako. Iniwas niyang tingin sa kapatid. Pakiramdam kasi niya ay ibang mukha ang maaari niyang makita sa mukha nito. Hindi na nagawang magpalit pa ng uniform ni Jericho. Sa sobrang pagod ng buong araw na yun, pagdating pa lang niya sa dorm ay agad na siyang nahiga sa kama. Malakas na hilik ang naabutan ni Ronald. Pinilit niyang gisingin ng kapatid pero hindi man lang yun nag-intinding dumilat at bumangon. Hindi ka na ba sasabay sa akin kumain? Wala pa rin sagot mula kay Jericho. Para masarap ang tulog ng kapatid, ay dahan-dahan niyang inalis ang polo nito. Nang masiguro na maayos na ang kapatid, ay lumabas na siya ng kwarto nito. Nang sumunod na araw, naging abala muli sa eskwela si Jericho. Malapit na kasi ang exam nila kaya kailangan magsunog ng kilay. Gabi na naman nang makauwi siya sa dorm. Hindi na siya kumain at dumiretso ng nahiga sa kama. Pagod na pagod siya at mas gugustuhin na lang niya magpahinga kaysa kumain. Hindi alam ni Jericho kung gaano siya katagal na himbing matulog. Naramdaman lang niya na parang may kasama siya sa kwarto. Pagdilat ng mga mata niya ay nabungaran niya ang mukha ng kuya niya. Nagulat pa siya nang makita ang itsura nito na titig sa kanya. Kuya? Anong ginagawa mo rito? Nagising ba kita? Matulog ka lang ulit. Dito lang ako. Babantayan kita. Napansin ni Jericho ang kakaibang aura ng kapatid. May iba rin sa boses nito na parang galing sa pag-iyak. Dahan-dahan siyang naupo sa kama. Iniwas naman ni Ronald ang tingin sa kapatid. Kuya, may problema ka ba? Napapansin ko kasi na parang may iba sa'yo eh. May nakaaway ka ba? Problema sa banda? Sunod-sunod na umiling si Ronald. Isininga pa niya ang sipon sa laylayan ng suot na damit. Hindi ako naniniwalang wala kuya. Bakit ka ba naglilihim sa akin? Hindi mo maiintindihan kapag sinabi ko sa'yo. Kahit nga ako hindi ko na rin maintindihan ang mga nangyayari. Kung hindi mo ipapaliwanag sa akin, hindi ko talaga maiintindihan. Ayoko lang na mag-alala ka pati si nanay. Mas mag-aalala kami kapag nakikita ka namin ganyan. Mahirap manghula kung anong pinagdaraanan mo. Pamilya mo kami. Handa ka naming tulungan kahit ano pa yan. Teka, huwag mong sabihin gumagamit ka ng drugs, kuya. Hindi. Kahit na kailan, hindi ko inisip na gumamit niyan. Iniharap ni Jericho ang kapatid sa kanya. Tinitigan niyang maigi ang mukha nito. Maitim ang paligid ng mata na parang hindi nakakatulog. Haggard din ang itsura nito. Kaya kahit sino mapagkakamalan na gumagamit ito ng bawal na gamot. Paano mo ipapaliwanag sa akin yung itsura mo, kuya? Madali lang naman sabihin na hindi ka gumagamit pero Hindi na ako nakakatulog dahil may ginagawa ako. Yun lang yun. Pumiksi si Ronald kaya nabitiwan siya ni Jericho. Tumagilid siya ng upo at muling iniwas ang mga mata dito. handa akong makinig, kuya. Hihintayin ko ang kwento mo. Kahit abutin tayo ng umaga rito. Ilang minuto ang namayaning katahimikan sa dalawa. Maya-maya ay umimik na rin si Ronald. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga usaping paranormal. Pero sige, sasabihin ko na sa'yo. Para kung may mangyari mang masama sa akin, at least alam mo ang dahilan. Ang totoo niyan, simula nang umuwi tayo sa bahay, hindi na ako nakatulog noon. Hanggang ngayon, natatakot akong pumikit at matulog. Ano ba nangyayari, kuya? Sino bang gumagambala sa'yo para hindi ka makatulog? Hindi ko alam kung sino siya. Basta sumasanib lang siya sa akin. Hindi ko alam kung paano.
Basta nararamdaman kong nasa loob siya ng katawan ko, kinokontrol niya ako. At wala akong magawa para pigilan ang bawat iutos niya. Mas pinipili ko magkulong sa kwarto dahil natatakot ako na baka kung anong iutos niya kapag kasama ko kayo ni nanay. Wala akong magagawa kapag nagkataon. Hindi ko kayang kontrolin ang emosyon ko. Doon na kinumutan ng matinding takot si Jericho. Naniniwala siya sa kapatid. Patunay ang nakita niyang kasama nito noon sa kwarto nito. Dito muna ako mag-i-stay. Nandun siya sa kwarto. Ayokong pumasok doon. Dahil anytime, sasalib na naman siya sa akin. Anong itsura niya, kuya? Lalaki. Magkahalong pula at itim ang balat niya. Nakakatakot ang itsura niya. Kaya hindi ko alam kung demonyo, elemento o lamang lupa siya. Ang alam ko lang, kukunin niya ako. Yun ang madalas niyang sabihin sa akin. Kaya ayoko matulog. Martis ngayon, kaya malakas ang kapangyarihan niya. Baka nga naririnig niya pa tayo ngayon eh. Tsak nakabantay lang yun. Natatakot ako, Jericho. Naging hysterical na si Ronald. Nanlalaki ang mga mata nito habang malilikot ang mga matang tumitingin sa kabuuan ng kwarto. Biglang may pumitik sa sentido ni Jericho. Parang may bumubulong sa kanya na araw pala ng Martes ngayon. Naalala rin niya ang habilin ng matanda sa kanya. Nang tingnan niya ang oras, 10:00 na ng gabi. Iniisip niya na baka pwede pa silang pumunta sa bahay ng matanda. Matagal pa ang Biyernes. Kung hindi sila magpapagamot ngayon, marami pang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Mabilis na nagdesisyon si Jericho. Tumayo siya at hinila ang kapatid. Tinapunan siya ni Ronald nang nagtatanong na tingin. Kuya, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Siyang makakatulong sa atin. Saan tayo pupunta? Gabi na. Delikado na lumabas. Basta sumama ka sa akin. Magtiwala ka lang. Matutulungan niya tayo, lalo na ikaw. Nasa itsura ni Ronald ang pag-aalangan. Kuya, manalig ka. Kailangan mawala yung sumasanib sa'yo. Hindi pwede na tumira siya sa katawan mo. Naintindihan mo ba ako? Kaya kailangan mong lumaban. Nararamdaman ko na siya ngayon. Tumingin si Jericho sa paligid. Nararamdaman niyang tumatayo ang balahibo niya sa batok. Ipinilig niya ang ulo niya at mabilis na hinila palabas ng bahay si Ronald. Iniisip niyang kaligtasan nilang dalawa. Naghihintay ng masasakyan ng dalawa. Napansin nila na marami pang tao sa labas. Malamig ang simoy ng hangin. Naramdaman din ni Jericho na malamig ang palad ng kapatid. Kuya, nilalamig ka ba? Paglingon ni Jericho sa kapatid ay nakayuko yun. Natatakpan ng mahabang buhok nito ang mukha kaya hindi niya maaninag ang itsura nito. Bibitiwan na sana niya ang kamay ng kapatid. Pero biglang humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Nakaramdam ng kaba si Jericho. Dahil habang tumatagal, ay pahigpit ng pahigpit ang pagpisil nito sa palad niya. Anumang oras ay baka mapilipit yun. Kuya, okay ka lang ba? Dahan-dahan nitong itinaas ang ulo. Tumingin ito sa direksyon ni Jericho. Kasabay ng pagpihit ng leeg nito. Natakot siya sa nakita lalo na nang magtama ang mga mata nila. Mapula yun at matalim na nakatitig sa kanya. Saan mo ko dadalhin? Nagulat si Jericho nang pahampas bitiwan ng kamay niya. Hindi agad siya nakakibo at nanatiling nakatitig sa kapatid niya. Hindi ako sasama sa'yo. Pero ikaw, pwede kang sumama sa akin kung gusto mo. Pilit hinawakan ni Jericho ang kamay ng kapatid niya. Sasama ka sa akin kahit na anong mangyari. Hindi akong sasama sa'yo.
Humalakhak na malakas si Ronald. Dumagundong ang boses nito sa paligid. Gusto himang matakot ni Jericho. Iniisip niya na hindi siya pwedeng panghinaan ng loob dahil buhay ng kapatid niyang nakataya. Maya-maya, natigil sa paghalakak si Ronald. Nang makita niya na may bus na paparating, ay bigla niyang hinawakan ng kamay ni Jericho. Mabilis ang naging pangyayari. Nablangko si Jericho. Ang tanging narinig niya ay malakas na busina. Malakas na sagitsit ng gulong at malakas na sigawan ng mga tao sa paligid nila. Biglang dumilat si Jericho nang marinig ang boses na yun. Nabungaran niya ang nag-aalalang mukha ng lalaking na nakatingin sa kanila. Agad bumangon si Jericho at tinignan ng katabi. Tinulungan ng bus driver na makatayo si Jericho habang nakahandusay naman sa kalsada si Ronald. Nagpumilit pa ang driver na dalhin nila sa ospital si Ronald. Tiningnan nga ni Jericho ang bus at kung saan sila nakahiga. Halos 1 pulgadang layo nun. Manong, tulungan niyo na lang po ako sa kapatid ko. Hindi po natin kailangang dalhin sa ospital. May tao po kaming kailangang puntahan ngayon. Eksakto namang may dumaang taxi kaya pinara yun agad ni Jericho. Manong, tulungan niyo na lang po akong buhatin ang kuya ko para maisakay siya sa taxi. Sumunod naman ang bus driver. Nang maisakay nila sa taxi ang wala pa ring malay na si Ronald, ay sinabi niya ang address kung saan sila dadalhin. Maya-maya biglang gumalaw si Ronald, naging alerto naman si Jericho. Manong, pakibilisan po ang pagdadrive. Nang tuluyang magising si Ronald, ay humahalakhak na naman ito. Walang sabi-sabi na inagaw niyang manibela sa driver. Sama-sama tayong mamamatay lahat. Nagpa-ekis-ekis ang takbo ng taxi. Pinipigilan naman ni Jericho ang kapatid at pilit na pinapaupo sa tabi. Ramdam niya ang kakaibang lakas ng kapatid. Maya-maya pa'y napagtagumpayan niyang pigilan ito. Manong, pakibilisan po. Kapag nakawala siya sa pagkakahawak ko, mahihirapan akong pigilan siya. Lalong binilisan ng driver ang pagmamaneho. Napansin ni Jericho na tumutulo ang butil-butil na pawis nito sa gilid ng mukha niya. Malamig ang aircon sa loob ng taxi. Ngunit pinagpapawisan ito dahil sa mga nakikita at naririnig. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bahay ni Lola Anita. Ang problema na nga lang ay kung paano madadala si Ronald sa loob ng bahay ng matanda. Parang alam ng matanda na darating sila sa oras na yon. Lumabas ito ng bahay niya. Naabutan ng matanda na nakikipambuno ang dalawa kay Ronald. Idinikit niya yon sa noo ng lalaki habang bumubulong ng orasyon. Ilang sandali pa'y biglang napapikit si Ronald at napasandal sa upuan. Buhatin niyo na siya sa loob, dalian niyo! Tumalima naman ang dalawa at pinagtulungang buhatin si Ronald. Pagdating sa loob ng bahay, ay hiniga nila sa mahabang upuan na gawa sa kawayan ng lalaki. Pagod naman ang dalawa. Ano bang nangyari dyan sa kapatid mo, iho? Hindi ko rin po alam, Manong. Si Lola po nakakalam sa kalagayan niya. Sana naman ayos lang siya. Magiging maayos din siya. Akong bahala sa kanya. Inaayos ni Aling Anita ang mga gagamitin niya sa panggagamot. Katulong niya ang apo niya. Habang nakaupo si Jericho ay tinitignan niyang wala pa ring malay na kapatid. Akma niyang hahawakan ng lalaki nang biglang magsalita si Lola Anita. Huwag mo siyang hawakan. Iba ang nasa katawan niya ngayon. Malakas ang sumanib sa kanya. Isa ang demonyo. Iwasan niyong tumingin sa mga mata niya. Nang matapos sa ginagawa ay nagsimula ng matanda sa gagawing panggagamot. Idinikit ni Lola Anita ang dulo ng krus sa hawak nito sa hinliliit na daliri sa kamay ni Ronald. Sumigaw yon ng malakas at dahan-dahan lumaylay ang ulo nito habang nakapikit pa rin.
Napansin nila Jericho at Mang Boy ang mga iba't ibang klase ng santo na naroon sa altar. Sa pinakagitna ay ang itim na poong Nazareno na may mga nakasabit sa leeg na itim na rosaryo. Natigil ang dalawa sa pagmamasid nang biglang lumabas mula sa kung saan ang batang apo ng matanda. May dala yung uling na umuusok. Nang itapat yun na matanda kay Ronald, ay napansin nilang gumalaw ng bahagya ang lalaki. Ilang sandali pa'y nagmulat na yun ng mga mata. Idinikit ni Lola ang dalawang daliri sa noo ni Ronald habang umuusal ng panalangin. Ang matalim na titig ng lalaki ay unti-unting nagbago. Kasabay ng pagpikit ng mga mata nito ay ang pagkatumba nito sa kinauupuan. Sinalo ng malamig na sahig ang katawang lupa nito. Hindi makapaniwala si Jericho sa nakikita. Totoo pala ang ganong klase ng panggagamot. Akala niya ay haka-haka at kwentong bayan lang para takutin ang iba sa ganitong kwento. Na gumagawa lang ng kwento ang matatanda para makapanakot. Ngayon ay nasa ganito na silang sitwasyon at naniniwala na siya. Paanong babagsak ang kuya niya? Ngayong nakapatong lang naman ang dalawang daliri ni Lola Anita sa noo nito. Hindi ito tinulak para bumagsak. Hindi nakatiis si Jericho. Kaya akma niyang lalapitan ng kapatid para buhatin sana. Pero mabilis siyang pinigilan ng matanda. Pigilan mong maawa sa kapatid mo. Kung gusto mo siya magamot at gumaling, hayaan mo lang ako. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi yan ang kapatid mo, kundi ang demonyo na pilit na kinukuhang katawang lupa niya ang nasa loob niyan. Magdasal ka. Manalig ka. Maniwala ka na magiging maayos ang lahat. Huwag ka mag-isip ng mga masasamang bagay dahil tinutulungan mo lang ang demonyo na maging malakas. Nababasa kong naiisip at nararamdaman mo. Kaya kailangan magdasal ka. Isa puso at isa isip mo. Makakatulong yan para makabalik ang kapatid mo. Lumuhod ang matanda. Tinusok ng daliri nito ang sikmura ni Ronald. Biglang dumilat ang mga mata ng lalaki. Nanlalaki at mapupula ang mga mata. Isa-isang tinignan ng mga taong naroon hanggang huminto kay Lola Anita ang tingin nito. Sino ka na nasa katawang yan? Hindi ako aalis dito. Akin ang katawan na ito. Ayaw man nila, pero nakaramdam sila ng takot habang pinapanood ang ginagawa ng matanda sa kapatid. Napansin ni Jericho na nag-iba ang aura ng kapatid. Habang nakahandusay, ay biglang naging mukha ng demonyo mukha ni Ronald. Nagulat siya at pinagsalikop ang dalawang kamay. Kahit malakas ang kabog ng dibdib ay pinilit magdasal ni Jericho. Ilang sandali pa, naririnig niya na may nangyayaring kumusyon sa paligid. Pagdilat ng mga mata niya, ay nakita niya nagpupumiglas ang kapatid. Pabiling-biling ang mukha no na tila nasasaktan. Bakas sa mukha nitong hirap at sakit. Umalis ka sa katawang yan. Papatayin kita kapag hindi ka umalis dyan. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Bumalik ka kung saan ka man nang galing. Hindi ka isang anak ng Diyos para manatili dito. Muling sumigaw ng malakas si Ronald habang matalim na nakatitig kay Lola Anita. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Bakit ka na sa katawan na yan? Ano ang kailangan mo sa kanya? Kailangan ko ang katawan niya para tuluyang mamuhay dito sa mundo. Isa kang hangal. Hindi mo magagawa ang gusto mo. Siyang may kasalanan. Tinawag niya ako kaya ngayon ay nandito na ako sa katawan niya. Ang mga tulad namin ay nasa paligid lamang. Ngunit ang mga tao ay mahihina. Hindi sila naniniwala sa mga katulad namin. Pilit kaming tinatawag at tinutokso para lumapit at sakupin ang katawan nila. Inuutusan kita na umalis dyan ngayon din.
Lisanin mo ang katawan na yan kung hindi magsisisi ka! Nagpupumilit tumayo si Ronald, pero sa tuwing susubukan niya, ay agad din siyang bumabagsak. Pakiramdam niya'y unti-unti siyang nanghihina. Umuusal pa rin ang orasyon at dasal ng matanda. Kailangan niyang matalong demonyong nasa katawan ng lalaking kaharap. Pagkatapos ng sinasambit ni Lola Anita, ay muli itong nagsalita. Isa kang demonyo! Isa ka sa mga hindi na dapat nananatiling nabubuhay pa rito! Palalayain mo ang katawan ng bata na yan sa ayaw at sa gusto mo! Tinakpan ni Jericho ang tenga dahil hindi na niya makayanan ng mga naririnig. Naramdaman niyang tumulo ang luha sa pisngi habang nakatitig sa naghihirap na kapatid. Bakas sa mukha nito ang hirap at pasakit, kahit totoong itsura na nito ang nakikita niya. Wala nang nakakatakot at malademonyong itsura nito. Matatapos din ito, iho. May awa ang Diyos. Malalagpasan din to ng kapatid mo. Magtiwala tayo sa kanya. Nakikita mo ba? Pilit niyang nilalabanan ng demonyo na nasa katawan niya. Sa isang katawan ay isang kaluluwa lamang ang dapat manatili. Hindi pwede ang dalawa. Kaya pilit na kinukuha ng demonyo ang katawang lupa niya. Kung mahina ang pananalig at pananampalataya ng kapatid mo, ay nung una pa lamang ay nagtagumpay na sana ang demonyo sa gusto niya. Ngunit malakas siya. Patuloy siyang lumalaban para makabalik siya. Bukod kay Lola Anita, ay ang kapatid mo lamang din ang mismong makakatulong sa sarili niya. Naramdaman ni Jericho ang paghimas ni Mang Boy sa likod niya. Hinawakan din ng bata ang kamay niya na parang sinasabi na tamang sinabi ng matanda sa kanya. Nagpagaan sa pakiramdam niya ang nakitang ngiti sa labi ng bata. Ako si Crassus, ang tinawag niya mula sa kailaliman ng lupa. Ang dapat na manatili sa katawan na ito ay walang iba kundi ako lamang. Butil-butil ang pawis sa mukha ni Ronald. Hindi na masyadong mapula ang mga mata nito kagaya kanina. Ang boses nito ay hindi na masyadong mabalasik. Nakapikit pa rin si Lola Anita habang nakaipit sa pagitan ng daliri ng lalaking itim na rosaryo. Pagkatapos ng huling orasyon na inuusal nito, ay unti-unting lumalapat ang katawan ni Ronald sa sahig. Humina rin ang boses nito sa pagsigaw hanggang tuluyang tumigil. Nakapikit na rin ang mga mata at kung titignan para na yung walang buhay. Hindi man lang ito kumikilos. Tapos na! Iwasan niyo lang tumingin sa kanya para wag malipat ang sanib ng demonyo sa isa man sa inyo. Pumikit silang lahat sa utos na rin ng matanda. Ilang minuto pa'y pinadilat na rin sila. Sino ka na nasa katawan na yan? Gumalaw ng bahagya si Ronald. Dumilat din siya ng konti saka nagsalita. Magsalita ka! Sino ka na nasa katawan na yan? Ako si Ronald. Sinong Ronald? Sabihin mo ang buong pangalan mo. Ronald Forbes. Pagkasabi biglang lumaylay ang ulo nito at nawala ng malay tao. Agad naman dinaluhan ni Jericho ang kapatid. Pagpahingahin muna natin siya. Napagod din siyang makipaglaban sa demonyong sumanib sa kanya. Mamaya kapag nagising na siya, maayos na ang lagay niya. Hindi nakaligtas sa paningin ni Jericho ang kulay abo ng usok na lumabas sa bintana ng bahay ng matanda. Nang magising si Ronald, ay inangat ng matanda ang ulo nito para painumin ng tubig na galing sa boteng hawak nito. Hinilot din ng matanda ang noo, sintido at ulo nito. Ano pong ginagawa ko rito? Bigla itong bumangon at nilibot ang mga mata sa paligid. May pagtataka sa mata at mukha nito. Kinapa ang sarili, saka bumaling ang tingin nito sa matanda. Ano pong ginagawa ko rito? Ano pong nangyari sa akin?
Kuya, ikaw na ba talaga yan? Nakabalik ka na? Hindi napigilang maluha ni Jericho sa kamahigpit na niyakap ang kapatid. Kahit nagtataka si Ronald, ay gumanti rin siya ng yakap dito. Bakit? Nawala ba ako? Hindi ko maintindihan, Jericho. Hindi na niya alam ang nangyari, iho. Normal yan sa mga taong biktima ng sanib. Kahit nagamot na sila at wala nang sumanib, ay hindi na nila ito kailanman maaalala. Mas maganda na hindi na niya alam ang nangyari para wag na niyang isipin pa at baka matawag na naman niyang presensya noon. Marami pong salamat, Lola. Iniligtas niyo po ang kapatid ko. Walang anuman, iho. Magpasalamat ka rin sa kapatid mo dahil hindi siya nagpatalo sa kampo ng Diablo. Nang subukang tumayo ni Ronald ay naramdaman niya ang panginginig ng tuhod at binti. Kaya inalalayan ni Jericho ang kapatid. Mahina pa ang katawang lupa niya kaya mas magandang dito na muna kayo magpahinga ngayong gabi. Bukas na kayo umuwi. Hindi po ba nakakahiya? Walang nakakahiya. Teka, gusto niyo bang kumain? Nakakayaman po pero medyo nagugutom na nga po ako. Sige, teka lang at ipaghahanda ko kayo ng makakain. Lola, itatanong ko lang po sana kung ano po yung pinainom niyo sa kanya kanina. Ito ay agua bendita. Pinapainom ito sa isang taong pagkatapos mawala ang sanib sa kanya para muling malinis ang katawang lupa niya na saglit pinamahayan ng masamang elemento. Maraming salamat po talaga, Lola. Nangyari po yan simula ng basahin ni Kuya ang spell na nakuha namin sa wallet. Pwede ko ba yung makita? Naiwan po yata namin sa bahay. Mas magandang itapon niyo na kung ano man ang napulot niyo na yon para walang makakuhang iba. Baka maulit na naman ang nangyari sa kuya mo. Mawalang galag na pero magpapaalam na sana ako na uuwi na. Kukunin ko na sana yung bayad nyo. Malalim na kasing gabi, baka hinahanap at nag-aalala ng asawa ko sa akin. Ay, naku po Manong. Sorry, nakalimutan kitang bayaran kanina. Ayos lang. Sana maging maayos lang ang kapatid mo. Maraming salamat din po sa tulong niyo sa amin, Mang Boy. Ingat po kayo sa pag-uwi niyo. Nang gabing yun, ay takang-taka pa rin si Ronald kung bakit naroon sila sa bahay ni Lola Anita. Sa isip ni Jericho ay saka na lamang niya ikukwento sa kapatid kung ano nangyari rito. Ang importante ay magaling na ito at babalik na sa normal ang buhay nila. Magkatabi sila nakahiga. Maya-maya pa'y narinig ni Jericho ang mahinang hilik ng kapatid. Bago matulog ay nagdasal pa siya ng taimtim, saka yumakap sa kapatid. Nasilip ng matanda ang payapang natutulog na magkapatid. Saka siya pumasok sa kwarto para magpahinga na.